Ang babae ay hubot-hubad at nakahiga sa damuhan. Ang lalaking katabi niya ay kontentong nagsuot ng kanyang pantalon. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ng babae. Ang tumatawag ay ang kanyang ina. Kinuha ng lalaki ang cellphone at habang nakatingin ng diretsyo ay binaba agad ang tawag. Itinuon ang kanyang tingin at pinagmasdan ang magandang katawan ng babae. Binalaan ng babae at sinabing kung maglakas loob kang tawagin ng pulisya, papatayin ko ang iyong binging ina. Nang biglang sumagi sa isip ng lalaki ang isang bagay. Noong mga sandaling iyon, kung saan-saan siya pinaghahanap ng kanyang ina, biglang tumayo ang lalaki at naglakad papunta sa ina ng babae. Umiiyak ang babae dahil sa kahayupan na maaring gawin nito sa kanyang ina. Ginamit ng babae ang lahat ng natitira niyang lakas upang kunin ang bato na nasa kanyang tabi. Dali-dali siyang lumapit sa lalaki at hinampas ito sa ulo. Siya'y bumagsak sa lupa at humampas ang kanyang ulo. Pinukpok niya ito ng ilang beses hanggang ang mukha ng lalaki ay lubos na nasira at nagmukhang putik, habang gigil na sumisigaw ang babae. Gayunpaman, kahit na hindi kalayuan ang kanyang ina, hindi pa rin ito narinig ang malakas na ingay. Agad na inaresto ang babae at dinala sa istasyon ng pulis sa kadahilanang ang lalaki ay kanyang napatay. Sa gitna ng kawalan, wala mang mga saksi. Imposibleng matukoy kung ito ay pagtatanggol sa sarili o pagpatay. Imposibleng malaman kung ang babae ay marahas na ginahasa ng isang lalaki o kung sila'y nagmamahalan at may pahintulot. O baka naman ang babae ay lumabas kasama ng isang prostitute tapos hindi nagbayad ang customer na lalaki kaya't pinatay nila ito. Kahit pa ang abogado ay nagsabi na kahit pa ito ay pagtatanggol sa sarili, kailangan mong patunayan na ikaw ay marahas na ginahasa. Ngayon, ang lalaki ay patay na. At tanging ang kwento ng babae ang siyang naririnig. Wala nang tsansang manalo sa korte. Pinayuhan ng abogado ang babae na ibunyag ang kanyang kwento. Hanapin ang tulong ng samahan para sa proteksyon ng mga kababaihan. Ngunit umiling ang babae. Lumaki siya na kasama ang isang bingging ina. Sobra na siyang nagdusa sa diskriminasyon at mapanghusgang mga mata para sa kanyang ina. Kung malalaman ng mga tao na siya ay ginahasa at pumatay ng tao, mas lalo pang pag-uusapan ang kanyang ina. Paano niya kakayanin ang buhay sa hinaharap kaya't nagdusa na lamang siya mag-isa. Nanatiling tahimik ang babae sa buong pagsasagawa ng investigasyon. Hanggang sa dumating ang kanyang ina, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Hindi dahil sa takot. Hindi niya kayang iwan ang kanyang ina. Ginamit niya ang sign language para sabihin sa kanyang ina na habang siya ay wala, huwag agad-agad magtitiwala sa iba. Maraming masasamang tao sa mundong ito nang sumapit ang araw ng hatol sa korte. Yamang walang nakasaksi sa pangyayari. Hindi malinaw ang katotohanan tungkol sa marahas na pagpatay. Hinampas ng babae ang ulo ng lalaki hanggang sa magdugo ito. Ito'y isang paghihiganti. Hindi maaaring ituring ng babae na depensa ito sa sarili. Hinatulan siyang makulong ng 5 taon ng pagkabilanggo. Hindi marinig ng ina ang kung ano ang sinabi ng hukom. Kaya tinanong niya ang mga kaklase ng anak sa tabi niya para malaman na nakita niya ang kanyang anak na malapit na siyang ikulong. Nagmamadali siyang lumapit na parang nababaliw upang pigilin ito. Lumuhod siya at nagmakaawa sa hukom upang magpalit ng hatol. Ngunit hindi ito nakatulong. Muling sumubok ang ina na pigilin at niyakap ang kanyang anak. Silang dalawa ay humagulgol sa isa't isa. Subalit ano nga ba ang silbi nito? Sa huli, ang babae ay dinala sa border sa isang kakaibang lugar. Siya ay nagsuot ng uniforme bilang preso na may numero 20 at 37 at sentensyado ng 5 taon sa bilangguan. Bago pumasok sa bilangguan ay di inasahan na sagi niya ang isang babae na may maikling buhok at siya ay binugbog nito. Sa kabutihang palad, may mga kasama siyang nagtangka na hilahin ng babae palayo sa kanya. Ang babae ay itinalaga sa isang maliit na silid. Gayunpaman, hindi naman nakakatakot ang lugar di tulad ng pag-aakala niya. Sa halip, binibigyan siya ng espesyal na pag-aalaga. Hindi lamang mga gamit panglinis sa katawan ang binigay. Ipinagkaloob din sa kanya ang mga pagkain na karaniwang hindi niya nakakain. Habang kumakain, narinig niyang maaaring magtrabaho sa bilangguan. Maaari rin siyang kumita. Kaya isang araw, sumunod siya sa kasamahan sa kulungan sa garahe upang magtrabaho para sa kapakanan ng kanyang ina. Hindi siya nagreklamo sa mga hirap na kailangang tiisin. Matapos ang buong araw na trabaho, handa na siyang bumalik sa kulungan. Bigla namang nagtanong ang babae sa mga gwardya kung kailan siya makakakuha ng sahod. Ito ay naging sanhi ng tawanan ng mga gwardya. Sinabi nito, iniisip mo ba na ito ay labas ng kulungan? Binalik siya sa kulungan. Hindi kumain ang babae at nakaupo sa isang sulok hanggang madaling araw. Bago matapos ang araw, si Susan ay lumapit upang kanyang damayan. Ipinahayag nito ang kanyang kwento. Si Susan ay isang bilanggong nasa death row. Sa mga pagkakataon, hindi niya maisip kung ano ang tama. Siya ay isang mahirap na tao rin. Sa gabay ni Susan, unti-unti itong naging mas masaya. Nagsimulang gumawa ng mga sulat sa kanyang ina. Araw-araw, nililinis niya ang maliit na silid. Tinitignan siya ng mga kasama sa kulungan. Sila ay natutuwa at nagtataka kung ano ang iniisip niya. Araw-araw siyang nagtatrabaho kasama ang mga kasamahan sa kulungan. Pagkatapos niya sa trabaho, tinutulungan niya ang kanyang mga kasamahan. Isang araw, dumating na ang unang pagdalaw ng kanyang ina. Paulit-ulit itong nagpractice ngumiti sa harap ng salamin sa loob ng banyo. Nakapagsalita din siya kahit simpleng kataga lamang matapos ilang beses niya itong sinubukan. Ginawa lahat nito para ipakita sa kanyang anak na siya ay mabuti at masaya sa labas. Ngunit nang lumabas ang kanyang anak mula sa banyo na may ngiti sa kanyang mukha, hindi napigilan ng ina na umiyak. Nanginginig na ipinahayag ng ina ang kanyang mga saloobin. Sa sandaling iyon, naging masaya ang babae. Itinuro ng babae ang kanyang ina na magsalita agad. Habang nagsasalita ang ina ay lalo itong umiiyak. Sa sandaling ito, hindi na mapigilan ng babae ang lumuha. Umiyak ang mag-ina sa pagitan ng salamin. Agad na natapos ang oras ng pagdalaw. Umalis ang ina ng malungkot.
Subalit sa araw na iyon, may aksidenteng nangyari, biglang natumba ang babae sa sahig at namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan, kaya agad siyang sinugod sa infirmary. Nakakagulat ang resulta ng pagsusuri. Ipinagdadalang tao ng babae ang anak ng isang rapist. Nalungkot at natuliro ang babae. Nagmamadali siyang lumabas ng infirmary at tumakbo patungo sa playground at sa gate ng bilangguan. Gusto niyang umuwi. Nais niyang hanapin ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, siya ay desperado at walang kamalay-malay. Sa huli, dumating ang mga pulis at siya ay dinala pabalik at kinulong sa isang silid ng mag-isa. Sumubsob ang babae sa sahig at umiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ng tadhana sa kanya. 19 na taong gulang pa lamang siya. Hindi niya kayang magdala ng ganitong pasanin. Pinalad siyang kausapin ni Susan sa mga sumunod na araw. Binuksan nito ang pinto at nakita ang tiyan ng babae. Puno ito ng mga gasgas na dulot ng kuko. Binihisan ni Susan ang babae at naawa siya rito. Niyakap niya ito at pinayuhan na mabuhay siya ng maayos. Sa sandaling iyon, tinuring na ni Susan ang babae na parang sarili nitong anak. Sa wakas, isinama siya ni Susan pabalik sa kanyang silid. Mabilis na pinaayos sa mga kasamahan ang kumot para sa kanya. Doon lamang humiga ang babae. Hindi siya kumain o uminom sa loob ng ilang araw. Kahit na sa kanyang ina ay tumanggi siyang makita siya noong dumalaw ito. Hindi nais ng babae na malaman ng ina ang tungkol rito. Umasaktan siya. Nang makita ito ng isang nakakatanda niyang kasama, siya ay pinayuhan sa loob ng ilang oras. Sa wakas, lumabas ito at sumama mag-break kasama ang ilang mga kasamahan sa kulungan. Gayunpaman, ang mga bilanggo ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa sanggol sa kanyang tiyan. May mga nagsasabi na ang sanggol ay walang kasalanan at dapat itong isilang. May mga nagsasabing ang sanggol ay halimaw dahil magdadagdag lamang ito sa pagdurusa ng babae. 19 na taong gulang pa lamang siya tapos ngayon, ang sanggol ang sisira sa kanyang buhay. May mga nag-aaway pa dahil sa hindi pagkakasundo, ngunit tila nagdesisyon na ang babae. Isang araw, sa panahong nagpapahinga mula sa trabaho, tinusok ng babae ang kanyang tiyan gamit ang piraso ng basag na salamin. Nakita ito ng kasamahan niyang may maikling buhok. Lumapit ito at sinaktan siya. Ipinapaliwanag ng kasamahan na ito na siya ay iniwan ng mga magulang mula noong siya ay bata pa. Hindi niya matiis ang ideya na may taong nananakit ng anak. Sa kabutihang palad, dumating ang mga gwardya at hinatak ito palayo. Nang bumalik ito sa kanyang sarili, pinayuhan siya ng mga kasamahan na huwag nang saktan ang sarili. Pinayuhan siyang maaari siyang humingi ng tulong sa korte. Maaari niyang patunayan na siya ay ginahasa ng lalaking pinatay niya at siya ay nagdadalang tao. Ito ay maaaring mabawasan ang kanyang sentensya at maaari rin siyang mag-apply ng abortion. Sa tulong ng lahat, isinampa ng babae ang isang apila. Sa mga sumunod na araw, ibinigay ng mga gwardya ang mga simpleng gawain sa kanya. Itinigil na rin niya ang pananakit sa kanyang sarili. Sa araw ng kanyang pag-aapila, dumating ang mabuting balita mula sa korte. Matapos ang muling paglilitis, ang orihinal na 5 taong sentensya ay naging 1 taon na lamang. Dali-dali siyang sumulat ng liham sa kanyang ina. Sinabi niya sa liham na makakauwi na siya sa kanyang ina sa loob ng ilang buwan. Labis na tuwang-tuwa ang ina nang makita ito. Ngunit nang mag-apply siya para sa aborsyon, may bigla na namang nangyari. Napag-alaman sa pagsusuri na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay 6 na buwan na. Ang batas sa Korea ay nagbabawal sa aborsyon pagkatapos ng 6 na buwang pagdadalang tao. Ito ay isang illegal na gawain. Nalugmok na naman ang babae. Bumalik sa kanyang sarili at umiyak buong gabi. Kailangan ba talaga niyang isilang ang halimaw na sanggol? Kakaiba ngunit kinabukasan, hindi na siya malungkot. Habang nakikita ang kanyang tiyan na lalong lumalaki araw-araw, ang mga bilanggo ay palaging nasa kanyang tabi. Upang pasayahin siya, pininturahan ng mga kasamahan ang banyo ng mga bulaklak. Sa pagtingin sa mga tao sa paligid na siyang nag-aalaga sa kanya ng ganoon ay tila masasabi niyang ang mundo, sa katunayan, ay maganda pa rin, ngunit hindi pa rin matatakpan ang mga pagdurusa na kanyang nararanasan. Lagi na siyang humihingi ng painkiller sa infirmary sa dahilan na sumasakit daw ang ulo nito at kanya naman agad nilalagay ang mga ito sa isang bote. Sa kanyang mga libreng oras, nagsusulat siya ng mga liham para sa kanyang mga kasamahan sa kulungan. Isang araw sa studio, biglang sumakit ang kanyang tiyan na parang manganganak na siya. Gumapang siya pabalik sa selda at binuksan ang bote ng gamot, ibinuhos ang laman sa kanyang palad at saka isinubo lahat sa kanyang bibig. Tumayo siya ng may matinding kirot at lumapit sa pinto. Pagkatapos, ibinigay niya ang liham para sa kanyang mga kasamahan, saka isinuksok sa pinto. Matapos gawin ito, wala nang natirang lakas ang babae. Sa sandaling bumalik ang mga kasamahan, siya ay wala nang malay. Tumawag ng tulong at sa wakas, siya ay dinala sa infirmary. Sa katunayan, ang babae ay hindi na niya nais mabuhay pa. Matagal na niyang pinaghandaan ang araw na iyon. Sinabi ng doktor na pilitin niyang umire at ilabas ang sanggol, ngunit ayaw nito. Hindi niya nais na isilang pa ang sanggol. Sa huli, siya ay inilipat sa ospital para sa paggagamot at maaaring makauwi sa ilalim ng medical parole, ngunit nanatili pa rin siyang walang malay. Nang malaman ng ina ang nangyari, dali-daling nagpunta sa ospital. Labis itong nag-aalala kaya hindi niya man lang napansin ang pagkatanggal ng kanyang mga sapatos. Dali-dali siyang pumasok sa ospital. Nanlumo ang kanyang ina nang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Kinalaunan, bumili siya ng paboritong pizza ng kanyang anak. Iniisip niyang pagka-uwi niya, gising na ang anak, pero sadyang malupit ang katotohanan. Hinaplos niya ang mukha ng anak. Sa kanyang puso, ay handa na para sa pinakamasakit na mangyayari. Umaasang sa susunod na buhay ang kanyang anak ay mananatiling 15 taon at mamumuhay ng maligaya magpakailanman.
Ang 5 kasama sa kulungan ay nabasa na rin ang liham na isinulat ng babae. Sa pagtatapos ng kwento, marahil ito'y tawag ng pag-ibig ng isang ina o marahil ito'y awa ng Diyos. Kasabay ng simoy ng hangin sa labas ng bintana, gumalaw ang mga daliri ng babae. Siya'y nagising at 5 taon ang lumipas. Isang talutot na kulay rosas na bulaklak ang dumapo at marahang hinahaplos ng isang bata. Siya ang anak ng babae. Siya ay inampun ng mag-asawa kung saan ang asawang babae ay ang kanyang kasamahan noon sa kulungan na gustong makitang buhay ang kanyang anak at lumaking napakaganda katulad ng bulaklak. Sa isang maliwanag at malinis na kwarto, ang binging ina ay pinaplansya ang damit ng kanyang anak. Sa tabi nito ay isang sulat ng pagtanggap para sa civil service. Ang ina ay buong pusong nakatitig sa nakalarawan nang bigla siyang tinawag ng kanyang anak mula sa pinto. Ma, Isang bagong buhay ang bumukas para sa kanya, isang bagong simula. Ang kwentong ito ay isang Korean drama movie na ipinalabas noong 2022 na pinamagatang 2037